watching ETVN Philippines. Yung tinukoy kong Iglesia ni Cristo 1914, tanungin nyo kailan sila itinatag, kailan sumulpot yung kanilang grupo. Sino po yung tinutukoy dito sa Mateo chapter 2 verse 23? Ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong taga-subaybay. Muli ay maraming salamat po sa inyong meron po tayong sinight na babasahin. Kung natatandaan nyo, itong pasugo. At sa kanya pong aral, may ilang mga sekta na nagtiklaim sila ang tunay, sila ang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, muli po ay samahan ninyo ako sa isang pag-aaral ng ating pagtatanggol sa pananampalatayang Katolik. Maraming salamat po. Ako po si Brother Marco, Ebanghilista, nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin. Purihin ang Panginoon. Isang mabiyayang pag-aaral po para sa ating lahat. Samahan po ninyo ako na ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco Ebanghilista, dito po sa ating programang Defend the Faith ng Emmanuel TV Network. Tulad po ng ating nakasanayan, regular na po tayong tumatanggap ng mga katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. Sinasagot po natin para mapaliwanagan natin at of course, mabunyag ang kagandahan ng ating pananampalatayang Katoliko. Meron po akong tinanggap na tanong. Ang sabi niya, Brother Marco, totoo ba yung aral? Extra ecclesiam nulla salus. Ba ano yun? There is no salvation outside the church. Walang kaligtasan sa labas ng simbahan. Ba teka lang, akala ko ba ang habag ng Diyos, ang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus ay talagang spread sa lahat, para sa lahat. Eh bakit ngayon parang merong pagtatangi ang simbahan? No? Outside the church, there is no salvation. Aba teka, paano na may mga nasa labas na? Hindi na sila maliligtas. Di para na rin kayo yung isang simbahan dito sa Pilipinas. Pag hindi ka kaanib, hindi ka maliligtas. Una, intindihin po natin yung aral. No? Hindi po dinidiscriminate ng simbahan ang sino man. Sa halip, nais na iparating ng simbahan ang katotohanan na kinakailangan nating sundin at gawin. Hindi po natin pwedeng itanggi ang Panginoong Yesus nagtayo ng simbahan. Sa Matthew chapter 16 verse 18, di ba? Sabi niya, ikaw ay Pedro, sabi niya kay Simon, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At sa mga sumunod na talata, anong sabi niya? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit, ang ipahintulot mo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ano yon? Full authority. Yung simbahang tinayo niya with full authority. No? Kaya hindi natin pwedeng questionin ano man ang mga pamantayang gawin ng simbahan. Kasi ibinigay mismo ng ating Panginoong Yesus. Now, Brother Marco, gusto kong maintindihan. Outside the church, there is no salvation. Anong ibig sabihin nun? Una, nais lamang po ng ating pananampalataya na talagang tayo ay maging masunurin, maging obedient. Saan? Sa pagsunod natin sa mystical body of Christ. Tayo'y bilang katawan, magpailalim sa ulo. Sino ba yung ulo? Ang Panginoong Jesucristo. Sino yung katawan? Ang simbahan. Yan po ang tinuro ni Apostol Pablo sa Efeso, chapter 5. At higit sa lahat, sa bahagi po ng John, chapter 15, no? Ang sabi po ng Panginoon, verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga
ang sanga na hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So dito po sinabi ng Panginoon, siya ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. At hindi tayo makakapamunga kung tayo ay nakahiwalay sa puno. Ang simbahan, ang kabuuan, si Jesus ang ulo, tayo ang katawan. Subukan mong tanggalin yung katawan sa ulo, ano mangyayari? Patay. So ito yung sinasabi ng ating pananampalataya. Bakit mahalaga na tayo ay nasa loob ng simbahan? Sabi po sa aklat ng unang Timoteo, chapter 3, verse 14, malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito, verse 15, upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang simbahan ang siyang haligi at saligan ng katotohanan. Kaya pag ikaw ay wala sa simbahan, paano kang magkakaroon ng kaligtasan? Dumadaloy ang kaligtasan sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa buhay na ito sa pamamagitan ng pilar ng truth, ang simbahan. Kaya ho, para mas malinawan natin, tunghayan natin ang official teaching ng ating simbahan. Catechism of the Catholic Church, number 846. Ano ang sabi ng ating magisteryo? Anong kahulugan ng simulaing ito? Sa labas ng iglesia, walang kaligtasan. Malimit bigkasin ng mga ama ng iglesia. Ang tuwirang formulang ito ay mangangahulugang ang lahat ng kaligtasan ay nagmumula kay Kristo. Uno, sa paraan ng iglesia na siyang katawan niya. Ang paninindigan po ay di ukol sa mga di nakakakilala kay Kristo at sa kanyang iglesia. Kung hindi po nila ito magiging kasalanan. Anong ibig sabihin? Ang tinutukoy pong extra ecclesiam nulla salus ay napatutungkol doon sa mga tao na inabot, narating ng Ebanghelyo. Narinig mo na sa Ebanghelyo ang mga turo ni Jesus, pero itinatakwil mo, sa halip ay sumama ka sa ibang simbahan na tinayo ng tao, paano kang magkakaroon ng kaligtasan? Paanong dadaloy sa iyo ang mga biyayang nagpapabanal? Ano yon? Ang sakramento. Kung ikaw ay lalabas ng Santa Iglesia, the mystical body of Christ, paano mong tatanggapin ang tunay na katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Kung hindi mo tatanggapin ang katawan ng Panginoong Hesukristo sa anyo ng tinapay, ang sabi niya sa Juan chapter 6, ang sino mang kumakain ng aking laman ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka kumakain. Lumabas ka sa simbahan, lumabas ka sa katawan. Paano mo makakamit ang buhay na walang hanggan? Bagamat narinig mo na ang Ebanghelyo, nagmatigas ka, at mas pinili mong makinig dun sa mga tagapagturo na tinayo ng tao, ang kanilang simbahan. Extra ecclesiam nulla salus. Sino po ang inaabot nito? Lahat ng taong narating ng Ebanghelyo, nakapakinig ng Ebanghelyo. Brother Marco, paano naman po yung iba na lumaking hindi Katoliko, na lumaking hindi Kristiyano? Alam po ninyo, hindi sila saklaw ng katuruang ito. Ang magiging pamantayan nila ay batay sa paraan ng kanilang pamumuhay. For example po, yung mga tinatawag nating Hindu, yung mga tinatawag nating Confucianism, yung mga Taoism, yung mga
yung ibang pananampalataya na hindi Kristiyano, Islam. Ang magiging basis ng kanilang kaligtasan, tulad nung topic natin nung nakaraan, ay yung kanilang mga gawa, pamantayan ng buhay. Kasi hindi sila narating ng Ebanghelyo. Yung mga Buddhist, yung mga Buddhism, marami yan. Hindi sila narating ng Ebanghelyo, hindi sila saklaw ng aral tungkol sa there is no salvation outside the church. Pero kung ikaw ay dati ng Katoliko, narinig mo na ang Ebanghelyo, ibinigay na sa iyo ang mga aral ng katisismo, nakarinig ka lang ng ibang turo, umalis ka, sumama ka doon, malabo ang kaligtasan sa iyo. Bakit? Tingnan po natin ang Biblia. Sa bahagi po ng sulat ni Apostol San Juan. 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Mga anak, malapit na ang wakas tulad ng narinig ninyo. Darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Paano magkakaroon ng kaligtasan ang mga lumabas sa katawan ni Kristo? Sila'y dating kasamahan natin, umalis sila, kaya't maliwanag na hindi na sila kasama. Ano na ang turing sa kanila? Sabi ni Apostol San Juan sa kanyang sulat, sila'y mga Antikristo. Pag sinabing Antikristo, sa ibang termino, kalaban ni Kristo. Di ba pag sinabing anti-government, kalaban ng gobyerno. Anti-Christ, Antikristo, kalaban ni Kristo. Walang kaligtasan outside the church. Bakit? Sapagkat yung tinatawag nating grasya ng pagliligtas, hindi ho sasapit sa inyo. Nagkasala ka, anong gagawin mo? Nag-institute si Jesus ng sakramento Sakramento, ibig sabihin, biyayang nagpapabanal, kumpisal. Nasa Bible po yan. John chapter 20. Anong sabi ng ating Panginoon? Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Yun yung atas niya sa kanyang mga alagad. Anong sumunod na salita? John chapter 20, verse 21 to 23. Pagkatapos siningihan sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin, hindi nga pinatawad. Biyayang nagpapabanal. Pero sa halip na tanggapin, kinontra mo pa. Ba't ako magkukumpisal sa pare? Tao lang din yan. Paano ka maliligtas? Yung biyayang nagpapabanal, sa iglesia na siyang haligan ng katotohanan, sa haligan ng katotohanan, kinokontra mo mismo. Dati kang kasama, umalis ka, Antikristo ang tawag sa iyo. Ano ang sabi pang muli ni Apostol San Juan sa kanyang ikalawang sulat, chapter 1, verse 10? Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, huwag ninyong tatanggapin sa inyong bahay na huwag ninyong batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya'y nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ano po yung masamang gawain? Nagtayo si Jesus ng iisang simbahan, ang kanyang katawan, siya ang ulo, Efeso 5, humiwalay ka. Siya ang puno ng ubas, ikaw ang sanga, humiwalay ka. Anong sabi ng Panginoon? Ang humihiwalay sa akin, ito matutupok, mawawalan ng buhay. Kaya ho, yung aral ng extra ecclesiam nulla salus, there is no salvation outside the church, ang pinatutungkulan po nito
ay dun sa mga taong naabot ng Ebanghelyo. Pero dun po sa mga kapanalig, mga kapatid natin sa labas ng Kristyanismo, mayroon pa rin pong mananatiling pagliligtas sa kanila batay sa paraan ng kanilang pamumuhay. Yung regulation o ng kanilang buhay, dun po ang magiging basis ng paghahatol sa kanila ng Diyos. Ano ang dapat nating pakaingatan? Ito po yung bilin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma, chapter 16. Paborito ng iba ito, yung Roma 16. Pero puntahan natin yung verse 18. Anong sabi ng Bible? Ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid. Simulan natin sa verse 17. Tandaan ninyo, ang mga lumikha ng pagkakampi-kampi, nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Ang mga gayong tao ay iwasan ninyo. Bakit? Hindi sila naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang masariling hangarin. Sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap, inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Mga minamahal kong taga-subaybay, maging maingat po tayo, maging matalino po tayo, patuloy nating suriin ang ganda ng ating pananampalatayang Katoliko. Muli, hanggang sa mga susunod po natin pagtatanggal sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco C. Evangelista na laging nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.